Pinuntahan ng girlfriend ko yung boy best friend niya. Ano nga ba naman magagawa ko, di ba? Boyfriend lang ako. Boy best friend siya. Dapat magde-date kami ni Juliana nun sa UP. Partida, siya na nag-aya nun para daw makabawi siya sa akin. Pero since na-aksidente daw yung tropa niya, mas inuna niya yung pinuntahan. After niya makapunta dun chinat ko kagad siya. Kasi syempre, bilang boyfriend lang naman, nag-aalala pa din ako sa kanya. Ano? Nandiyan ka na ngayon sa boy best friend mo? Oo, ang lala ng mga sugat niya eh. Buti nga sa kanya. Bakit ka ba ganyan, Kim? Ano ba ginawa sa'yo ng ibang tao? Ikaw, bakit ka ba ganyan? Bakit napakahalaga sa'yo ng ibang tao? Bawal ba maging mabuting tao? Bawal ba magkaroon ng pakiramdam bilang tao? Ewan ko sa'yo, Kim. Ang gulo mo. Huwag mo na muna ako kausapin. Dadagdag ka lang sa problema ko. Ako pa yung naging problema. Ikaw na nga itong umalis sa last minute ng gala natin eh. Emergency nga, di ba? Bakit? Kamag-anak mo ba yan para unahin mo? Paulit-ulit na lang tayo, Kim. Bahala ka na muna dyan. Biglang binaba ni Juliana yung call habang nagagalit ako sa kanya. Talagang mas pinili niya pa unahin yung ibang tao kaysa sa akin. Maintindihan ko pa nga saan na naika-cancel yung gala namin kung kamag-anak niya eh. Or babae niyang tropa. Kaso hindi eh. Boy best friend niya lang naman yung pupuntahan niya. After ng araw na yun tinawagan ko pa rin siya para kamustahin. Siyempre, marupok ako eh. Hindi ko pa rin siya kayang tiisin. O ano? Asa ka na naman ngayon? Nandito pa rin ako sa ospital. Bakit nandiyan ka pa din? Pinabantayan ko si Aldrey. Ba't kailangan mo pa yung bantayan? Wala kasi siyang kasama dito. Asan yung mga magulang niya? May mga trabaho kasi lagi. Halos wala na nga silang pakay kay Aldrey eh. Oh, sila nga walang pake dyan, tas ikaw todo bantay ka pa dyan? Kim, kababata ko lang to si Aldrey. Mas malaki din naging tulong niya sa akin sa buhay ko. Tulad ng... Nung mga panahon ng depress ako dati, siya yung nandyan para sa akin. O tapos, Di mo ba naintindihan sinabi ko? alam ko sinasabi mo. Ang hindi ko maintindihan, bakit kasama mo pa rin niya siya dyan hanggang ngayon? Kim, pwede ba? Huwag ka na magselo sa kanya. Ibigan ko lang naman siya eh. Oo, alam ko na kaibigan mo lang siya. Pero, kaibigan mo siya, nagkagusto ka sa kanya. Dati pa yun, Kim. Grow up. Grow up? Grow up? Ewan ko sa'yo, Kim. Bahala ka na muna dyan. After niya sabihin yan sa akin hindi na kagad siya nag-reply. Galit na galit ako nung araw na yun kaya nag-aya na lang ako ng inuman sa mga kaibigan ko. Tol, tara. Samahan niyo ako mag-inom. Oh, himala. Ngayon ka lang ulit nag-aya. Wala eh. Laki ng problema ko ngayon, tol. Di ko kaya ng walang alak to. Sige, I got you. Kailan ba? Mamaya. Sige. Chat na lang tayo mamaya. Nung nagsabi ako sa mga tropa ko na magiinom kami, ang akala ko kami-kami lang mga lalaki na magtutropa yung iinom. Nagulat na lang ako at yung isa namin kaibigan nagdala ng babae. Ang malala pa, may mga kaibigan din yung babae din na pumunta sa inuman. Uy, tol. Ba't may babae dyan? Ewan ko dito kay Gabo. Alam mo naman yung tropa natin na yan. Babaero yan. Gagi ka. Basta lang lalaki yung gulo ko nito. Huwag kang mag-alala. Di naman malalaman ng jowa mo yan eh. Kahit na. Ayoko naman pre na mas lumala yung iniisip ko. Kaya nga ako nag-aya ng inuman para mabawasan yung iniisip eh. Hindi madagdagan. Sige Kim. Ganto na lang. Saglit ka lang dito inom, tas mamaya, outro na kagad tayo. Sure yan ah. Oo naman. Sure na sure. Habang nagiinuman kami magtutropa biglang lumapit sa akin yung isang babae sa inuman. Hindi ko siya kilala pero sabi niya kilala niya daw ako. Uy, di ba ikaw si Kim? Oo. Paano mo ako kilala?
Wala lang. May kita kita lagi sa hallway sa school eh. Ah, schoolmate pala kita. Actually, oo. Before maging kayo ng jowa mo, crush na kita nun eh. We? Oo. Kaso nung nakita ko lagi mo siya kasama, nag-uncrush na ako sa'yo. Ah, Matanong ko lang, kayo pa rin ba ng jowa mo? ewan ko eh. Masyadong complicated. Paano complicated? Kwento mo naman. Madikit kasi siya sa mga kaibigan niyang lalaki eh. Paano madikit? Bigla siyang lumapit sa akin at pinatong yung ulo niya sa balikat ko. Sa sobrang lasing ko noon, pinabayaan ko na lang siya ilagay yung ulo niya sa balikat ko. At nasa isip ko noon, baka lasing lang din siya. Tapos di niya na kaya umupo na maayos. Kasi halos lagi niyang kasama yung mga boy best friend niya. Oh? Grabe naman yun. Oo nga eh. Mas inuuna niya pa nga yung boy best friend niya kaysa sa akin. May date kasi dapat kami nun. Pero mas inuna niya puntahan yung boy best friend niyang na-aksidente. Uy, buti naman sa boy best friend niyang yun. Kaya nga eh. Nung sinabi ko pa yan sa kanya, nagalit siya. Mahatik magagalit yun. Boy best friend niya yun eh. Boyfriend ka lang naman niya. Yan nga din yung sabi ko sa kanya. Kung ako lang girlfriend mo, hindi ako magdidikit sa ibang lalaki. Bigla siyang lumapit lalo sa akin nun at parang gusto niya akong halikan. Pero bilang may pag-iisip pa din, iniling ko na lang yung mukha ko palayo sa kanya para mabigyan ko din siya ng sign na ayaw ko. Ay, ang bait. Loyal pa din kahit niloloko. Hindi. Ayoko lang maging cause ng gulo. Sige na, una na ako. Wait lang. Picture muna tayo mga nandito. Sayang naman tong memories na to. Pumayag ako na magpicture kami nun. Ang akala ko kasi hindi rin naman makikita ni Juliana yon. Kasi di niya naman friends yung mga kaibigan ko sa FB. After namin magpicture dumiretso kagad ako umuwi sa bahay para matulog. Paggising ko na lang, nakita ko yung message ni Juliana na punong-puno ng chat sa messenger ko. Paano mo nagawa sa akin to?